mga kababayan. So, bukod dyan mga kababayan, dito tayo kay Emil Sumangil. Ito na nga, sino ba to si Emil Sumangil? Actually mga kababayan, ito si Emil Sumangil ay isa po itong reporter ng GMA News. Oo, GMA News po ito, isang anchor. Di ba? So ano nga bang nangyari or ano nga bang issue dito kay Emil Sumangil? Mga kababayan, ito po yung isa sa malaking problema ngayon sa isang anchor na news anchor na si Emil Sumangil. Ang kaniyang asawa po ay nanawagan. Bakit? Ano bang panawagan ng kaniyang asawa? Na sabi ng kanyang asawa na sana bigyan daw ng dasal, tulungan daw na magdasal kay Emil Umangil, kasi delikado daw ang buhay kasi ito kasi yung nagko-cover dito kay alias Totoy or kay Patidungan. No, so ito po Pilipinas Today, mga kababayan. Ayan po si Emil Sumangil. Ayun, Emil Sumangil inula ng death threat. Oh. Pwedeng maipagurgur ito, mga kababayan. Bakit? Siya ang nag-interview dito kay Patidungan Ngayon, sinabi ng source ng Pilipinas Today na triple na ang ginagawang pag-iingat ngayon ng mamamahayag na si Emil Sumangil matapos ulanin ng death threat mula ng i-ere niya sa eksklusibong panayam na si whistleblower na si Julie Dondon Patidungan tungkol sa mahigit 100 na nawawalang sa bungero. Kamakailan dumagsa ang mga concerned citizen na humihingi na ng tulong para sa seguridad ni Emil at ng kanyang pamilya dahil na panayam nito kay Patidungan. Nako, delikado si Emil Sumangil nito. Komento ng isang netizen. Saad naman ng isa pang netizen, protect Emil Sumangil at all cost. Ayun, nangangamba ang ilang citizen ng personal na seguridad ni Sumangil lalo ng punahin ng mga inakusa ni Patidungan ang maimpluwensyang personalidad na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero na one-sided ang naging ulat nito tungkol sa kontrobersya. Actually mga kababayan, para sa akin gusto ko lang pong reaksyonan ito. Wala pong kasalanan si Emil Sumangil nito. Bakit? Nag-interview lang naman siya. Ngayon, dapat inaantay nyo dapat kung kailan niya interviewin ang side ni Atong Ang. Dapat inantay nyo. Siyempre, tatapusin muna ni Emil Sumangil itong cover up niya kay Patidungan. At saka malay natin, meron ding mga reporter na na-assign para mag-cover kay Atong Ang. At saka mga kababayan, si Patidungan sa ngayon ay di ko alam kung hawak na ba siya ng DOJ kasi sabi nga nila si Patidungan or si alias Totoy wala pa daw sa witness protection program. Kaya posibleng maipagurgur talaga itong si Emil Sumangil, mga kababayan. Bakit? Bakit nga ba siya posibleng magurgur? Bakit nga ba siya delikado ang buhay niya at ang pamilya niya? Kasi siya po ang nagbukas dito at nakapanayam. Mamarites Mosne, hello po, mga DDS, mag-like kayo dyan. Siya kasi yung nakapanayam kay alias Totoy or kay Patidungan. Mga kababayan, nako po, delikado nga naman. Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Dapat bigyan si Emil Sumangil ng proteksyon ng programa. Sabi ni Ma'am Ana Estrabon. Ayan, Josephine Sandy de Loberges. Pag may nangyaring masama kay Emil Sumangil, si Atong at Pineda ang may pakana. Huwag naman sana, wala sanang masamang mangyari kay Emil. Actually mga kababayan, hindi naman po kung sakali mang may mangyari kay Emil Sumangil at sa pamilya niya. Wala naman tayong ibang iisipin dito na siya'y ipapatay ni Patidungan. Kasi hindi naman po si Patidungan ang kalaban, kundi si Patidungan ang kanyang ini-interview. Napaka-imposible naman na si Patidungan ang papatay kay Emil. Napaka-imposible naman. Super galit nga si Atong Ang kay GMA. Nako, Ma'am Lilibet Jose. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, dapat inaantay lang muna ng kampo ni Atong Ang kung kailan sila tanungin ang kanilang side
'Di ba? Kaso ang problema lang kasi dito din sa style ni Emil Sumangil at ng GMA ay ilang ano na to, tawag dito, ilang episode na to, ilang video na to. 'Di ba? Sunod-sunod na to eh. 'Di ba? Kapag may nangyari kay Emil, si PBBM na naman may kasalanan, putang ina na naman. Anong kinalaman ni Marcos diyan? Nag-interview lang naman si Emil. Tumakas na si Atong Ang. Papunta sa ibang bansa. Hindi naman. Kaka-file lang naman. Wag naman ganun. Hindi naman tumakas si Atong Ang. Kaka-file nga lang nung nakaraang araw sa Mandaluyong, no? Prosecutor. Nagsampa siya ng kaso laban sa mga kumalaban sa kanya kay alias Totoy at kay alias Brown. Oo. Pero sa totoo lang mga kababayan, ayun, basta-basta, di basta-basta katapat nyo, sir. Ingat. Sabi naman nung isa, threat ongoing, sir. Yeah? Emil Sumangil, inulan ng death threat. Nangangamba na sa kanyang buhay ang mamamahayag na si Emil Sumangil ng GMA Integrated News dahil sa sunod-sunod na death threat ng kanyang natatanggap nitong mga nakaraang araw. Ayon sa mapagkatiwalaang source. Nako po, mga kababayan. Di ba? Cristo, Ken, good evening sa lahat. Ayan, Sir Abner Magbanwa at kay Chris, may galab shoutout po. Wilfredo, ayan, may galab shoutout. Lilitaw at lilitaw din ang katotohanan. Kaya nga po magpa-check brace muna atong bago tumakas. Actually mga kababayan dito natin malalaman na kung sakali sa issue ng sabungerong nawawala na to or nasa likod or sino ang mastermind ng missing sabungero na to, may makulong, may managot na nagpapatunay lang na ang batas ng ating bansa ay buhay. Yung justice system ng ating bansa ay buhay. Kung sakali na walang mangyari, puro kwento lang, puro etche-buretche lang, ibig sabihin nilalaro lang talaga ang ating batas. Kapag mayaman ka, malaya ka. Kapag mahirap ka, kulong ka. So, mga kababayan, sa totoo lang, antabayanan natin. Yung kay Jubilin Galieno nga, di ba? Apakatagal nun. Halos isang buwan din yung padalakdakan din. Birada dito, birada doon. May pinunta pa ng Malaysia, may napunta pa ng ganito kasi bumiyahe daw ng ganito. Ending, kamag-anak lang din naman pala. Kamag-anak lang din naman pala may gawa. Kaya sa totoo lang mga kababayan, Diyos ko, 100 na katao pinatay tapos doon libing sa Taal Lake. Mga buto na yon, sabi ni Jadi. Kaya nga, di ba? Or JD. Sa totoo lang, buto na talaga yon. Oo. Kung tinapon sa Taal Lake, wala na yon. Pero imposible naman kung tinapon sa Taal Lake, hindi makikita yung mga katawan. Makikita ng mga mangingisda yun na lumulutang. Ang problema lang doon kung nilagyan ng bakal ang paa bago hinagis. Kung halimbawa, pinatay, nilagyan ng bakal ang paa, hinagis dun sa pinakamalalim, hindi na yun lulutang. Sa madaling salita, kakainin ng mga isda yun. Alam mo sa totoo lang, kung ang ating bansa, ang batas ay, kung ang batas natin ay bitay, walang gagawa ng ganitong kadaling krimen. Bakit? Kasi kung tutuusin mga kababayan, kung bitay lang ang ating batas dito sa Pilipinas, kung gagawa ka ng krimen, tapos ibitay ka, di ba? Hindi walang tao na basta-basta. Tignan nyo sa ibang bansa, especially ang Singapore. Kapag alam mo kasi sa batas sa bansa na yan na bitay, di ba? Kapag bitay ang parusa, hindi mo maiisip na pumatay kasi kapalit din buhay mo Kung sino yung pumatay, ikaw din ang ipapalit. So walang basta-bastang ganon. Ang problema lang kasi, mga kababayan, paano matakot ang isang tao gumawa ng krimen na kung mismo ang mga namumuno sa atin, sila pang nauunang gumawa ng krimen. Paano matatakot at
magiging law-abiding citizen ng isang Pilipino kung mismo yung mga nasa upuan, yung mga nasa taas, ay sila yung gumagawa ng kalukuhan. Yeah, Ma'am Arlene, mega love shout out. Yan ang mahirap eh. Siyempre, sasabihin mo ngayon, bakit ako magbabayad ng tax kung nanakawin lang din naman? Yeah? Ganun yun. Paano susunod ang tao? Paano mo didisiplinahin kung ikaw mismo ay wala kang disiplina sa sarili na ikaw yung nandyan nakaupo? Kaya nga ang kanta ni Glock 9, tao po na nakaupo. Yeah? Subukan nyo namang tumayo. Yeah? At baka matanaw ninyo ang tunay na kalagayan ko. Di ba? Diyos mio Marimar. Kaya, sa totoo lang, dati tayo may bitay, inalis nila. Inalis nila, sir, kasi sila yung unang mabibitay, or ma'am. Di ba? Sila yung unang mabibitay, Ma'am Rosemary. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, alam nyo, pupunta ka ng Singapore, yung mga sa Singapore, yung mga opisyalis sa kanila ng gobyerno, kasabay mong sumakay sa tren. Walang mga guns, walang bodyguards. Hindi katulad dito, Vice President pa nga lang, 433 na. 433 ang bodyguards. O kininam, pisting yawa. Putang ina, ba't ganyan? Sa Singapore, magugulat ka, hindi mo nga kilala kung sino yung opisyalis, sino yung senador, sino yung congressman. Kasi kasabay mo lang siya sa tren. Dito, ay poke nang tingnan nyo sa Egypt. Zero crime. Bakit zero crime sa Egypt? Ipapatayin ka rin. Mangrip ka, ang kapalit buhay. Papatayin ka. Magnakaw ka, ang kapalit patay. Manakit ka, mamugbog ka, ang kapalit patay. Kaya zero crime ang Egypt. Diba? Dito sa Pilipinas, putang ina, ninakaw mo na lahat-lahat. Sasabihin mo lang, she may not like, she may not see, she may not like, gurgur. Wala na. Wala nangyari. Diba? Tignan nyo, Emil Sumangil. Delikado ang buhay, baka maipagurgur. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, hindi sana ganun kadali. Wala sanang mangyaring extrajudicial killings. Walang mangyaring pumatay ng adik na hindi dinaan sa due process kung ang batas natin ay pag pumatay ka, kapalit din patay. Kung sinong pumatay, buhay ang kapalit. Wala sanang mangyayari na extrajudicial killings. Wala sanang Duterteng nakulong ngayon sa dahig. Kung ang batas natin ay kahit anong krimen, bitay. Tignan nyo si Bato. Gumawa ng batas, death penalty. Pero pili lang naman. Death penalty, pero para lang din sa mga adik na nambibiktima. Na kung adik ka, nang rape ka, nagnakaw ka, pumatay ka, death penalty ka. Bakit yung para sa adik lang? Bakit hindi nyo isali yung para sa mga politisyan na magnanakaw? Bakit hindi nyo isali yung mga pumapatay? Diba? Bakit sa adik lang? Ay, Diyos ko. Dapat ganon. Ay, nako mga kababayan. Kaya sa totoo lang, wala sanang ipangamba si Emil Sumangil, no? Sa totoo lang, mga kababayan, kung ang batas natin ay kapag ikaw gumawa ng krimen, bitay. Kapag ikaw nagnakaw, bitay. Kapag nang-rape ka, bitay. Nanakit ka, bitay. Pumatay ka, bitay. Di walang krimen, zero crime, katulad sa Egypt. Kahit anong krimen na ginawa mo, ang kapalit bitay. Dapat ganon. Para ang mga Pilipino matuto at ang mga Pilipino disiplinado. Bakit? Tingnan ninyo. Ang mga Pilipino pag sa ibang bansa, bawal dumura, bawal magyosi, kasi natakot hulihin, may penalty at makulong. Diba? Pero dito sa Pilipinas, bawal magtapon ng basura, ay putang ina, nakasulat na nga sa pader, doon pa tinambak. Bawal magdura, doon pa dumura. Kasi bakit? Wala naman kasi tayo dito sa Pilipinas na ganun kahigpit. Kaya yung mga Pilipino, matigas ang noo, hindi man ulo. Noo.
Yan, sarap kutungan. Oh. Kaya tignan nyo sa ibang bansa, bakit ang mga Pilipino sumusunod naman sa mga rules doon? Kasi takot ma-deport, takot makulong, takot mapinalti. Eh bakit sa Pilipinas hindi sila sumusunod? Kasi hindi tayo mahigpit. Di ba? Tignan ninyo, punta ako Singapore, ang dami kong kasama, mahilig sa UC. Alam nyo ba, kahit gaano kalayo yung UC-han, nilalakad nila. Bakit? Kasi nag-UC. Kasi pag doon ka mag-UC mismo sa harapan ng tinitirhan mo, 5,000 agad. $5,000 ang multa. 'Di ba? Kaya sa totoo lang, bakit hindi yan gawin sa Pilipinas kung kaya namang sundin ng mga Pilipino sa ibang bansa? 'Di ba? So yun, mga kababayan. Bukod diyan,